welcome at balik tayo sa ating YouTube channel, Nate Vlog TV. So ngayon meron tayong project na ayusin dito sa aming labas ng bahay. Meron ditong fuse box, i-upgrade natin to ng circuit breaker na surface mounted. So ang problema nito, etong wire ay tinatawiran ng langgam. Yung langgam galing doon sa puno ng mangga kasi yung entrada ng linya ng kuryente ay naka gilid o naka sampa doon sa may mangga, sa sanga ng mangga. So yung langgam, kita nyo, ang dami, tumatawid yan doon. So kaya itong ating switch dito ay nasisira. Sira na naman to kasi pinasukan to ng langgam at ginawa nilang bahay yung loob ng fuse box. So tingnan natin yung loob. Yan po yung kanyang itsura, puro langgam. Ngayon, tendency niyan, kapag yan ay ginamit nyo pa, pwedeng magka-issue, masira, masunog. Kasi yung mga langgam na yan, binabahayan ni loob. So, ingat po kayo mga katropa na kung meron kayong ganito sa bahay, ay siguraduhin nyo, hindi nakadikit sa puno ng mangga yung entrada nyo ng kuryente. Galing doon sa ating NEMA 3R, doon sa labas, sa may fuse box. Punta mo yun para makita nila kung saan. Yung nasa gitna, yung water pump. So yan yung water pump, pinatay ko na yan, yung nasa gitna na NEMA 3R. Ngayon, papaklasin natin yung entrada palabas ng NEMA 3R dyan, at ito yung cable na ayusin natin. So hindi rin to tama dahil ang ginamit dito ay water hose. So papalitan natin yan ng orange pipe na pang electrical. So dito muna tayo, balikan natin yung ating video pagkatapos. Bibilin lang tayo. So puputulin na natin tong entrada na to kasi hindi natin ng bago. Ayan, ganyan lang pagputol. Huwag yung puputulin ng sabayan ha. Puputok yan kasi magdidikit yung dalawang contact wire nya. Pa isa-isa lang. So tinanggal na natin to. Babaklasin natin tong fuse box. So dyan tumatawid mga katropa yung ating mga salarin na langgam. So tatanggalin natin to kasi yung nag-install natin dito ay hindi nila sinigurado kung wala silang ginamit na poste. So papatakin natin yan, papalitan natin to ng flexible hose o kaya ng orange pipe pang electrical. So, nalatag na po namin yung wire and ganito na po yung itsura ng ginawa po namin. Nilagyan na po namin ng tubo yung wire. Pinalitan po namin yung lumang hose dati ng PVC pipe na orange. Hanggang dito po ang result. So, balik, kakabitan po namin ng cable tie yung bagong PVC pipe na connection dun sa isa pa dito, and then doon naman sa switch kailangan na po naming finalize lahat. Kakabitan na po namin ng circuit breaker tsaka ng bagong switch. Nailatag na natin. Tingnan na. Ito ba yung baloktot? So ito yung gagawin nating project. Tip ko lang. So yung kahapon hindi ko natapos kasi hindi ako nakabili ng ibang materyales.
So ito yung binili ko ngayon, yung Amco box o yung surface mounted utility box. Yan, lagay yan sa wall pag ayaw nyo na magbutas para mabilis. Ngayon, ang gagawin kong combination, ito yung dalawang convenience outlet tapos sa baba yung ating switch. Yan, so para magkasama na yung switch saka yung outlet doon sa gagamitin natin sa may parking area. So mamaya papakita ko sa inyo paano yung itsura. So pag i-jumper nito, i-jumperan nyo to, bali susukat kayo ng ganyang kahaba mula doon sa dalawang CO, tapos babalatan nyo siya, kukunin nyo yung strip gauge dito. Ito yung hukay na yan, susukatin nyo yan. So hanggang dito lang yung babalatan nyo na wire. Huwag yung pagkakasagad dyan kasi masisira yung inyong convenience outlet. Kahit yung switch, ganun din yung pagkaka strip nung copper conductor, hanggang dyan lang yung babalatan nyo. Huwag kayo lalagpas kasi meron siyang sukatan dito, yun sa baba. Lahat yan meron niyang strip gauge. Okay, update ko muna lang kayo mamaya. So ito yung ginawa natin ditong switch saka outlet. Bali dalawang CO yan, line 1 saka line 2 lang, at itong ating switch. So tara, subukan natin kung puputok itong ginawa nating DIY. On natin, off muna natin to. On natin kung puputok. Pag pumutok yan, may putok. Okay, so okay na po yung ating ilaw, gumagana na po, pati po yun nandoon sa my gate. So ito po yung ating simpleng project ngayon. Upload ko na lang to sa susunod, at lagi po kayo mag-iingat. So assemblein muna natin tong surface mounted box, o yung ating utility box na surface mounted, o ginatawag natin Amco box. So ito yung kanyang connectivity o connection sa likod. Bali nakahugot to doon sa ating NEMA 3R, doon sa ating panel box, doon sa sa electric meter. Tapos nilatagan natin dito, ginamitan natin ng PVC pipe. Tapos bumili ako ng 30 amps na surface mounted bolt on na breaker, 30 amps. At ginamitan ko ng mica tubing para hindi siya nakakagat ng mababait na ewan. So ito yung ating switch. Ito ang kinuha ng supply ay dito sa taas. So padali lang naman intindihin yan, kayang-kaya nyong gawin. Yan, yun yung kanyang itsura. At nagtataka kayo, meron siyang electrical tape para meron siyang safety features. Kung mahawakan to na magto-troubleshoot na ibang electrician, ay hindi sila basta-basta madidisgrasya. Yun lamang po. Ingat po palagi. God bless. Ayos ba? Ayos. Ito kaya nito. Marinahan ko to. Kung okay na. Tingin mo. Okay na. Hindi na itong lagyan. Okay na, no? Okay na po guys yung ating DIY project dito sa ating garage. So testingin natin kung may power itong ating CO o convenience outlet. Meron po. Okay na. So pag kailangan nila ng power, meron ditong dalawang CO at yung switch ng ating ilaw. At yung breaker natin, kung nakita nyo, pinalitan natin from safety switch at ginawa natin breaker na lang po ito. Okay, so hanggang dito na lang po ating maikling video, and see you in my next vlog.
God bless po at ingat palagi. Bye-bye.